Panginoon, i-welcome natin ang bawat isa. Sino yung mga first timer dyan? Sino? Walang first timer. Kamayan mo nga, congratulations. Happy anniversary. Sabihin nga natin. Happy anniversary! Isa pa. Kamayan natin. Happy birthday. Congratulations. Naka-2 taon na tayo. Ano? Tahimik. May anghel na dumating. Salamat sa Diyos sapagkat naka-2 taon na tayo sa ating paglalakbay, yung journey natin sa church na ito, ang Light of the World Worldwide Ministry. Kaya salamat sa Diyos. Kumbaga, patuloy lang tayong humakbang hanggang sa marating natin yung pinaplano ng Diyos na gustong mangyari ng Diyos sa atin dito sa Pampanga. Amen ba yun? Palakpakan natin ng Panginoon. Sige po, salita mo natin. Salamat, Lord! Amen! Wag mo tayong mahiya na sumigaw. Wag tayong mahiyang pumalakpak kasi yan ay para kay Lord. Amen! Kailangan maging aggressive tayo pagdating sa pagpupuri sa Diyos. Amen ba yun? Amen! Yan, tama yan. Yung pagsagot ng amen, yung pagsagot ng praise the Lord, yung pagpalakpak, hallelujah. Huwag nating pagdamutan ang Diyos. Amen? Amen. Kasi nga, natutuwa ang Diyos kapag ang isang babae o lalaki at kanyang mga anak agresibong nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit to release His blessing sa bawat isa sa atin. Amen. 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 Mag-expect tayo na yung umaga na may gagawin ng Diyos. Amen. Amen. Mag-expect tayo ng blessing ngayong umaga. Kapag ba ikaw ay dumadalo sa gawain ng Diyos, pupunta ka lamang dito ba para sumamba lang? Dapat pumupunta ka sa loob ng church, hindi lamang para sumamba, nag-expect ka ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ganon dapat. Hindi yung pupunta ka for the sake of religiosism, for the sake of fanaticism. Ibig sabihin ng religiosism, for the sake na makasimba ka lang. Dapat, kapag tayo sumasamba sa Diyos, nag-expect tayo mula sa Diyos ng kanyang pagkilos, ng kanyang biyaya, ng kanyang paghipo sa ating mga puso. No? Huwag tayong mahalis, huwag tayong papayag, hindi natin dala-dala yung blessing na inihahatid ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. So mga kapatid ko in faith, wag mo muna akong kausapin ngayon. Sabihin mo, wag mo muna akong kausapin ngayon. Oo, harap kayo rito. Okay? Focus lang tayo doon sa sinasabi ng Panginoon. Sapagkat nasabi ng salita ng Diyos, ang may pandinig ay makinig at pakinggan ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sapagkat meron siyang gustong sabihin sa atin. Kapag bukas ang ating puso, bukas ang ating isip, naniniwala ako na kapag tinanggap mo ng maluwag yung salita ng Diyos, pag-minister ang Diyos sa puso natin. Amen ba yun? Amen. So bago po lahat, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. At binabati ko po ang Light of the World, Mexico, Pampanga. Sa pangunguna po ni Pastor Boots, dito po ay binabati ko po kayo na ika-2 taon na nakalampas na. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin minsan pa ang Diyos. Pangalawa, i-advance ko na
yung pag-i-advance nyo na sa inyo? Nakikita nyo na ba sa cellphone ninyo na sumisilip na si Jose Marichan? Yes. No? Nakikita nyo na ba na sumisilip siya sa inyo? No? So, ibig sabihin, pumasok na yung bear month, ibig sabihin, malapit na Pasko. Kaya si Ninong at si Nina maghanda na. So, advance Merry Christmas sa bawat isa dahil pumasok na yung bear month. So, kumbaga, inunahan ko na kayo para at least kahit paano ay masabi ko sa inyo na yung Pasko ay may dalang pag-asa sa bawat isa sa atin. Amen ba? Praise God. So, ngayong umaga ay basahin natin yung ating pagbubulay-bulayan, pag-aaralan natin, isihin natin, unuwain natin yung ating mga sasabihin mula sa salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Tama. Ayaw mo pala. Ayaw. Wala bang ayan. Sige. Gumagalaw ba? Okay. Gumagalaw. Nakikita niyo ba gumagalaw yan? Okay. Sabi dito sa Matthew chapter 5, verse 14 hanggang 16. Ang sabi niya dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihin ang inyong amang nasa langit. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita ng Panginoon. Sandali tayong manalangin. Panginoon, patuloy ka namin iniimbitahan sa aming kalagitnaan. Hinihiling po namin, Panginoon, na basbasin niyo po ang aming pong gawain, Panginoon, sa lugar na ito. Hayaan niyo po ang banal ng Espiritu ay mag-minister sa aming pong mga puso. Walang espasyo, Panginoon, na di kayang abutin ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ng iyong salita. I pray in Jesus' mighty name, mag-minister po kayo sa aming kalagitnaan. Maranasan ang iyong biyayang inilalaan mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami bigyan, Panginoon, ng bukas na isip, bukas na espiritu, bukas na puso, Panginoon, upang lubos namin maunawaan, maintindihan ang aming pong munting pinag-aaralan na ito, Panginoon. O Diyos, lagisin niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, ng iyong espiritu, Panginoon. Lagisin niyo po ang aking labi at bawat salitang mamutawi, Panginoon, sa bibig na ito ay maging pagpapala sa mga nakikinig. O Diyos, ikaw ang siyang mataas at ang iyong abang lingkod naman ang siyang mababa, Panginoon. Kaya po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, patuloy, Panginoon, inihiling ang iyong Espiritu ngayon, Panginoon, ay kumilos sa aming pong kalagitnaan. Panginoon, ang salita mo lamang siyang mahayag, papag-minister, hindi ang aking salita. Salamat po, Panginoon, itong aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan na natin ang Panginoon. Yes! Kapag pumapalakpak tayo, ibinibigay natin yun para kay Lord. Binibigyan natin siya ng papuri at pagsamba. Pero ano? Kaya minsan, kapag artista yung dumating, lahat ng palakpak, sigaw, sinisgaw, ay! Palakpak tayo, malakas, no? Dapat, kung siya ay artista lang, no? Dapat ang ibigay natin ang pinakamataas na papuri, walang iba kundi ang Diyos na buhay. Bisa pa palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Ang pag-aaralan natin ito. Ito. Ano ang title? Ayan. Yan ang magiging title, pamagat, o tawag dito, tema na pag-uusapan natin ngayong umaga. Na maging ilaw ng sanlibutan. Tandaan natin na kung saan ini-encourage ng Panginoon sa bawat
isa na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, no? Ang Panginoon na ang magliliwanag sa ating buhay. Kaya ikaw at ako ngayon ay ilaw o tagapagdala ng ilaw ng sanlibutan ito. Kaya sabi ng Panginoon ganito, bakit sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad na you are the light of this world? Bakit kaya sinabi ng Panginoon yan? Sabi sa Matthew chapter 5, verse 14, kayo ang ilaw na sanlibutan. Sabihin nga natin, ikaw ang ilaw na sanlibutan. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Huwag nagkagaling sa ilong, magkagaling sa puso. Sabihin mo, ikaw ang ilaw na sanlibutan. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Dapat mailagay mo yun sa puso natin. Na tayo bilang tumanggap at tumanggap sa Panginoon at sumusunod sa kanyang mga salita, sinasabi ng Panginoon, ikaw, kayo, tayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Kaya nga may dala-dala kang ilaw, may dala-dala kang liwanag sa bawat tao sa sanlibutan ito. Amen. Bakit niya kaya sinabi yun na you are the light of this world? Bakit? Kasi ang mundong ito ay mas pasama ng pasama. Marahil yung ibang mga kabataan dito, hindi nyo na nangyayari, hindi nyo na alam kung ano yung nangyayari, kung ano yung nangyayari sa mundo. Kasi nakapokus lang tayo sa cellphone natin, nakapokus lang tayo sa mga bagay-bagay na nagpapangiti sa atin, pero yung totoong nangyayari, nagaganap sa ibabaw ng mundo ito, hindi natin ito pinapansin. Dapat bilang mga Kristiyano, meron tayo pakialam sa mundo na ginagalawan natin. Naniniwala ba tayo doon? Yes. Dapat may pakialam tayo sa mga nangyayari sa mundo ito. Huwag natin hayaang mabulok, masira, mawasak ang mundo ito na wala tayong ginagawa. Kapatid ko, in faith, dapat makialam tayo. Dapat makibahagi tayo sa mga nangyayari sa sanlibutan ito. Amen? Sapagkat ang mundong ito, ang daigdig na ito, ay pasama ng pasama. At pwede kang maapektuhan ito kapag hindi tayo nakialam sa nangyayari sa daigdig na ito. Nandyan ba kayo? Amen. Pwede kang mapahamak sa nangyayari sa mundo ito kung hindi tayo makikialam. Kaya tinawag ng Panginoon na you are the light of the world. Bakit? Kasi ang mundong ito ay pasama ng pasama. Marahil yung iba ay hindi nakikita yung mga nangyayari sa mundong ito. Dahil ang mga ibang mga kabataan o ibang mga tao hindi masyadong pinapansin kung ano ang nangyayari sa mundong ito. Marahil yung iba busy kay Dota, no? Busy kay TikTok, busy kay Facebook, no? Busy sa YouTube. Pero yung totoong nangyayari sa mundong ito, hindi natin yung namamalayan. Kapatid ko in faith, mga ilaw ng sanlibutan, mga taga-light of the world, kapatid ko in faith, pwede kang maapektuhan sa nangyayari sa mundong ito. Tulad ng halimbawang ito. Pansinin nyo. Kilala nyo yan? Maaaring hindi nyo kilala yan. Kasi nga di natin pinapansin eh. Pero gusto kong ikwento yung nangyari sa kanyang buhay. Yan yung isang model. Yan yung isang sikat na TikTokers, no? Sa Hong Kong. Alam nyo kung ang nangyari? Nag-chinatchat po siya. Pinagputol-putol yung kanyang katawan at yung kanyang katawan inilagay sa rep. At pagkatapos pagkakalagay sa rep, ginawang sopas. Ginawang soup. Nakakatakot, no? Yan po ang nangyayari sa mundo natin. Hindi lang yan nangyayari sa ibang bansa, nangyayari yan sa bansa din natin. Meron na akong naikwento, matagal na ito, meron nagsabi, naalala niyo yung, hindi
Hindi ko alam kung ni-rape o pinatay dito sa ano, sa Royal, no? Yung babae, naalala niyo yun? Na-TV pa yun eh. Na-investigador pa yun. Dito lang yan nangyari sa Pampanga. O dito lang yan sa Royal Lido lang nangyari. No? Anong ginawa? Ni-rape, tapos pinatay pa. No? Nalaman na lang nag-rape siya, nalaman na namatay siya nung nabubulok na siya. Maapektuhan ka ba o hindi? Pwede ka ba maapektuhan yan? Pwede. Hindi naman tayo porque tinanggap na natin si Jesus as Lord and personal Savior, di na tayo apektado doon. Pwede tayo maapektuhan yan. Dahil ang kasamaan ng mundo ay nasa paligid lang. No? Nakikita niyo po yun? No? Yan po ang nangyayari sa ibabaw ng mundong ito. Anong cause? Bakit pinatay? Dahil sa pera. No? Dahil sa pera. Dahil sa selos. Kaya siya pinatay. Ginawang chop-chop lady. At yung kalahati ng kanyang katawan nilagay sa rep at ginawang soup. Hindi mo pala alam, kinakain mo. Anong tao na? Pwede ka maapektuhan yan. Pwede tayo maapektuhan yan. Kaya nga dapat bilang mga taga-light of the world, nagliwanag ng mundong ito na dapat tayo ay makialam sa nangyayari sa mundong ito. Ano ba yun? Dapat kang makialam. Dapat tayo makialam. Dapat natin pagdingasan ang liwanag na nasa akin. Pangalawa, yan. Ano ginagawa? Ano? Nag-rugby. Nung ako ay bata, siguro kasi laki-laki nito. No? Sumingot ako niya. Sumingot ako niya nung bata ako maliit. Sumingot ako niyan. Oo, pero ang mangyayari yan, kapag yan pinagpatuloy natin, yung ginagawa natin ganyan, no? Natutuyo yung utak. Kaya mapapanood mo sa TV, sa YouTube, sa Facebook, bata pa lang marunong ng mag-rape. Bata pa lang marunong ng magnakaw. Bata pa lang barumbado na. Bakit? Kasi influensya sila ng drugs. Yan na po ang nangyayari sa mundo natin. Pabata ang gumagawa ng kasamaan. Yan po yung mundo na ginagalawan natin. Kaya di mo alam, yung kaklase mo pala, may lihim na pagtingin sa'yo. Ngayon, dahil may lihim na pagtingin sa'yo, hindi niya ma-express yung gusto niyang gawin. Ang gagawin niya, kukuhanin ka sa dahas. May mga alam kayong kwentong ganyan? Meron? May mga alam kayo? Yung mga napapanood ninyo sa sa Facebook o kaya sa YouTube? Di ba? Ang ginawa, kinuha sa taas. Bata pa lang. Yung aking anak, no, na nandoon siya sa DSWD, na kung saan doon siya nagtatrabaho, halos sa mga problema na nandoon, puro mga kabataan. Dinalat sila doon dahil hindi sila pwede ikulong dahil bata pa sila. So ginawa, doon dinala. Dahil pasaway. Yan na po ang nangyayari sa mundo natin. Na pwede ka maapektuhan. Pwede sabihin sa'yo ng kaklase mo, tikman mo. Tikman mo. Kahit konti lang, tikman mo. Masarap para ka nakalutang sa langit. Nung ako ay kabataan, nagsimula ako doon sa patikim-tikim. Nung ako ay adik, parang tikman muna natin to, sabi ng gano'n. Tingnan natin kung anong pakiramdam, anong lasa. Nung muna, tinikman ko, nag-ubo-ubo ako. Tapos, nung naubo-ubo na, nasarapan ako, nag-i-enjoy ako. Iba't ibang klaseng trip. Kaya tama, yung kanta na inaawit ng isang banda, ano yung awit na yon? Nagsimula sa patikim-tikim hanggang ito'y lumalim. Lola! Panghinginan to, ma! Di ba? Yung mga bagay na ginagawa sa atin ng mga tao,
Sinisimulan na i-influensyahan ka na gawin ang mga bagay na yun na hindi mo namamalayan yung pagsisimula ka ng patikim-tikim, hindi mo na namamalayan na yun, nakukuha ka. Na pwede tayo maapektuhan ng mundo nito kung hindi tayo makikialam sa mundo na ating ginagalawan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, you are the light of this world. Magningas yung liwanag na nasa atin. Amen. Tuloy pa natin. 17 years old pinatay. No? Pinatay yan, 17 years old. Bakit? Dahil may mga nakabalita, itong 17 years old na to, meron siyang 4 na kapatid. Ginagahasa niya. Kapatid ko in faith, pinapakita ko ang mga bagay na ito para maunawaan natin kung ano na nangyayari sa mundo natin na hindi natin alam na kung minsan sa loob ng pamilya may nangyayari, may nagaganap na hindi natin alam. Ano yung sabihin, kapatid ko in faith? Minsan pamilya mo pala na dapat ang pamilya magmamahalan, magpoprotektahan, maghuhugutan ng lakas, ngunit ang pamilya nito ang mawasak ng iyong kinabukasan. Ako na ibig sabihin, yan po ang mundo na ginagalawan natin. Like the World Church, meron tayong gampanin sa mundo ito na pagmingasing natin ang mundo ng liwanag, ng kabutihan, ng pagmamahal sa ating Panginoon. Amen ba? Ngayon, sabi ng Bible ganito, Ephesians 5:16, nababasa nyo? Nababasa. Sabi niyan, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Hallelujah! No? Dahil kasama ng takbo ng mundo ito, kailangan samantalahin natin ang paggawa ng mabuti. Sa mga taong nawawala ng pag-asa, na nadidilaman ng buhay, dapat bigyan ito ng liwanag upang ang kanyang ulirat, ang kanyang kaisipan ay muling manumbalik. Amen ba? Nandiyan ba tayo? Napipick up niyo po yung gusto kong sabihin. Nakukuha niyo po ang ibig kong sabihin. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin ay ganito, you are the light of this world. Sinasabi ng Panginoon na ikaw na tumanggap sa Panginoon, na ikaw na aking alagad, na ikaw na sumusunod sa aking mga salita. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan ito. Ikaw ang magdadala ng liwanag sa mga lugar na nadidiliman. Ikaw ang magdadala ng liwanag sa mundong padilim ng padilim ang ating pong kinalalagyan. I pray in the name of Jesus. Patuloy itong mag-minister sa ating puso. Maintindihan, maunawaan ang totoong nangyayari na sa ating mundo. And I pray, magkaroon tayo ng compassion, magkaroon tayo ng habag, magkaroon tayo ng pakialam sa mga nangyayari sa paligid natin. So, ito na yung mundo na ginagalawan mo, ginagalawan natin. Kaya kasabi ng Panginoon, you are the light of this world. So, ano ang layunin ng ilaw? Ano ang layunin ng ilaw? Ang layunin ng ilaw, 3 bagay na gusto kong makita ninyo. Una, para mapansin ang hatid ng kabutihan nito. No? Yung ilaw pala, meron pala itong bibig na maganda. Bilang mga ilaw na sanlibutan nito, meron pala itong hatid ng kabutihan. Tingnan muna natin yung hatid ng kabutihan ng ilaw. Sabi niya dito, Matthew 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod
Ibig sabihin, nakikita yung ilaw na yan. Hindi yan na itatago. Bagos ito'y pinakikita. Kailangan niyang nakikita. Nakikita niyo ba ito? Nakikita niyo yung ilaw? Nakikita niyo ako? Na mas malinaw. Tama ba? Kung papatay niya, hindi niyo ako makikita masyado. Kasi naitim ako eh. Pero dahil ka sa liwanag na yan, pumuputi ako. Mas nakikita niyo lang malinaw. Tama ba? No. Kaya hindi mo yan maitatago, makikita mo yan. Mga kabataan, alam niyo ba yung parola? Alam niyo yung parola? Dito, harap. Alam niyo yung parola? Si Archie, ano yan eh, Samareño yun eh. No? Taga-Samar yan, tsaka si Andrea. Sa Samar kasi may mga bundok-bundok yun. Tapos doon sa mga bundok may mga tower na nakalagay. At doon sa tower may ilaw doon. No? Ang tawag nila doon, minsan pasulo, kaya parola, o kaya mga satellite ang tawag nila dyan. At doon sa satellite na yun, doon sa parola na yun, may ilaw. Nilalagay doon, bakit? Kasi alam nila doon sa lugar na yun, may bundok. Ang ilaw na yun, nagiging maganda yung hatid niya, na-appreciate natin yung ilaw na yun. Ibig sabihin, may nagbabantang panganin. Kapag sinuong natin yan, pwede tayong madisgrasya. Tama ba yun? Nakikita ninyo ngayon ang hatid ng kabutihan ng ilaw na yan? Nagbibigay yan ng direction sa atin. Kung saan tayo pupunta. Kapag diniretso mo yung ilaw na yan, pwede kang mabunggo. Kaya nga nilalagay yung ilaw na yun, sabi na dito, hindi may tatago, talagang pinapakita yan para yan magbigay ng direction. No? Nagbibigay din yan ng babala para hindi tayo mapahamak. Tama ba yun? Yan ang hatid ng ilaw sa atin. Lahat naman siguro alam yung motor, no? Yung motor ng tricycle o motor na ano kaya, kotse, saksayan. Di ba meron, doon sa kanilang sasakyan, meron din na ano, signal light. Alam niyo yung signal light? No? Yung signal light, kapag tinitignan mo yun, makikita mo bumiblink. Malalaman mo ang isang sasakyan kung pupunta ito ng kaliwa o ng kanan. Kasi doon sa ilaw, nagbibigay ng sinyales kung saan pupunta yung ilaw na yun. Amen. So yung ilaw pag na-appreciate mo, nagbibigay pala siya ng direksyon. Amen. Nakikita natin ang hatid ng kabutihan ng ilaw na yan. Tingnan natin halimbawa. Ano yung nakikita nyo sa tabi, sa kabila? Madilim, di ba? Madilim. Kapag ba tayo ay madilim yung nilalakaran natin, ano pwedeng mangyari? Ha? Pwede kang madisgrasya, tama? Pwede kang mapahamak. Pwede manuntok sa'yo. Pwede saksakin ka. Pwede kang hold upin. Pwede kang madapa. Pwede kang mahulog. Madisgrasya. Kasi nga, madilim. Di ba? So, ang hatid dito, ang madilim na to, dito nangyayari ang mga bagay na tinatago sa liwanag para hindi yun makita. Tama ba? No. Mahirap kumilos, di ba, sa dilim? No. Dahil walang liwanag. Kaya nga, yung dilim na yan, no? Mahirap gumalaw, mahirap kumilos, pwede tayong madisgrasya, pwede tayong mapahama, pwede tayong masaktan. Dahil doon sa dilim na nasa paligid natin. Ano yung nakikita ninyo sa kabila? Tao. Ano pa? Ha? Ilaw. No? Nasa poste. Bakit? No? Ma-appreciate mo ngayon, no? Ang hatid ng ganda ng ilaw na yan kapag madilim. Kaya naglalagay ngayon sila ng liwanag para yung kanyang lalakaran ay hindi malupilas, hindi masaktan, hindi siya mapahamak at malinaw niyang nilalakaran yung kanyang direksyon na kanyang pupuntahan. Tama ba? Amen ba yun? So, alam natin ngayon yung direksyon. Na-appreciate natin ngayon yung dala ng ilaw na ating pong nakikita. Dapat makita natin, ma-appreciate natin, no? Yung ilaw na yan na nasa atin.
No? Kaya sabi ng Panginoon ay ganito. Luke 15:8, pansinin niyo to. Dito ang focus, dito ang focus. Ano sabi? Luke 15:8. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pila at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya na ilawan? Wawalisin ang buong bahay at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang ito ay makita. Ito yung tanong ko sa ating binabasa ngayon. Focus lang po. Focus lang. Nakita ba niya yung kanyang nawawala salaping pila nung nagwalis siya? Nakita ba niya? Ha? Nakita niya? Sabi ko din, no? Wawalisin ang buong bahay at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang ito ay makita. Dahil pa siya ay nagwalis, kaya niya nakita yung salaping nawawala? Hindi. Bakit niya nakita yung salaping nawawala? Ha? Dahil sa ilaw. Napisip niyo ngayon yung ilaw. No. Kung mga dahil sa ilaw, nakita yung mawawalang salapi. Kapag walang ilaw, kahit ano pang walis natin na gagawin, hindi natin makikita yung hinahanap natin kasi madilim. Maging ganyan din ang ating buhay. Na ang nilalakaran natin buhay madilim. Para makita yung hinahanap natin sa buhay, kailangan natin ng ilaw. Amen. May mga hinahanap ka ba sa buhay? Parang nadidiliman ang takbo ng direksyon. Diba? Yung ating nilalakaran, yung buhay natin napakadilim. At di natin makita ang ating nilalakaran, yung ating direksyon na ating pupuntahan. Ang kailangan? Ilaw. Nakita ng babaeng ito ang kanyang hinahanap dahil nagsindi siya ng ilaw. Kapatid ko in faith, kung ang buhay natin ay nasa dilim, ang kailangan natin ang Panginoong Yesus. Ano ang sabi? John 8:12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw na sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Hindi ko alam kung nakikita niyo sa baba kasi malaki yata. Pero sa di nalalakad sa kadiliman. So kapag pala tayo nadidiliman ng buhay, ang kailangan pala natin para magliwanag ang ating dinadaanan, yung ating buhay, ang kailangan pala natin ang Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang kailangan pala natin ang Panginoong Yesus. Masyado na bang magulo ang isip mo? Magulo na ba ang buhay mo? Magulo na ba ang sitwasyon natin sa buhay? Ang kailangan pala natin ang Panginoong Yesus. Sapagkat siya ang magbibigay linaw ng lahat ng tanong ng ating mga buhay. At kapag tayo sumusunod ang sabi ng Bible, di na tayo lalakad pa sa dilim. Amen? Dahil alam mo, meron kang liwanag na iyong sinusundan at makakarating ka sa patutunguhan. Kaya ganyan kahalaga ang hatid ng ilaw. Ganyan po kahalaga. Kaya yung ilaw na yan, ma-appreciate mo. No? Sa buhay natin, na kapag tayo nagdidiliman, kailangan pala natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Kaya ano, sabi ng pangalawa, yung una sabi niya, may hatid na mabuti, no? Kabutihan yung ilaw. Yung pangalawa, matanglawan ang lahat ng nasa bahay. No? Na tayo mga taga-light of the world, ilaw ng sanlibutan. Ang sabi dyan, para matanglawan natin ang lahat ng nasa bahay. Pansinin ninyo, verse 15. Nababasa niyo ba? Pwede mo ba pakibasa? Sige po, malakas po. Basahin niyo po. Nababasa niyo ba? Yes. Pakibasa po. Bakit? Pwede po, tulungan niyo naman ako. Sige po, basahin niyo
Sabay-sabay. Para isa po sa lalabas. Okay? Alright. 1, 2, 3. Walang taon na sisinig ang ilaw at pagkatapos ay nilalagay sa ilalim ng mga sa halip inilalagay yun sa dalawang patungan upang matagawan ang lahat ng nasa bahay. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon dyan. Woo! Pwede. No? So, ibig sabihin, bilang mga nagliliwanag kay Jesus, nagliliwanag sa Panginoon, bilang light of the world of this earth, ang sabi ng Panginoon, ilagay ka sa tamang patungan. Diba? Dapat yung ilaw na nasa atin, hindi natin ang tinatago. Dapat yung ilaw na nasa atin, kailangan pinakikita natin. Amen? Kailangan pinakikita. Bilang mga naliwanagan na ng salita ng Panginoon, naliwanagan na mula sa Panginoon, no? Kaya sinasabi ng Panginoon na you are the light of this world. Ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Kaya bilang mga ilaw ng sanlibutan, kailangan makita yan. Huwag mo yang itago. Sabihin mo, huwag mong itago. Ala? Guilty ba? Guilty. Sabihin mo, huwag mong itago. Yung ilaw na nasa iyo. Amen. Kailangan makita yun. Huwag natin itago yung ilaw na nasa atin. Amen. Sabi dyan, para matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Yung bahay, hindi naman tinutukoy dyan yung pamilya mo, yung tahanan natin. Hindi lamang po natin na tinutukoy yung bahay natin. No? Sa bahay mo ba nakikita kang ganyan? Nakikita ba yan sa'yo? Nakikita? Praise God. Yung nagpipray, nagbabasa, no? Nakikita ba yan? Praise God. Ibig sabihin, tinatatanglawan mo ang iyong pamilya. Yung anak kong ito, buhat ng umaten sa church ng Light of the World. Nakikita yung liwanag, nakikita yung pagbabago. Dati di marunong manalangin, ngayon nananalangin na. Dati binabasa pocketbook, ngayon Bible na. Amen. No? Nakikita yung liwanag na nasa loob ng ating tahanan. Ang laki ng pagbabago ng aking anak. Buhat ng umatin. Bakit? Kasi nakakakita sila ng liwanag. No, sa atin. Nakikita yung pagbabago. Nakikita yung liwanag na nasa atin. Dati mo utusan ki uno. Dati magdamag, ako. Pero nung umatin siya ng Light of the World ng church na ito, hallelujah. Uno, sali na kang bagok, bilan ba? Diba? Dati, pag inuutusan ka ni nanay, uno, maghugas ka nga ng plato. Pasensya ka na uno, ikaw yung bida ngayon, ha? Next time, iba naman, ha? Next time naman, ha? Diba? Uno, maghugas ka nga ng plato. Nung hindi pa siya umaatin, nung hindi pa siya sumasamba, hindi siya umaatin sa Light of the World. Hallelujah! No? Sabi ng ulo, una mong ako. Dahil ba yung akong bunso? Dahil bunso ko ba? Panay mong ako? Nananay ko yun, nananay yung chip, panay na mong ako. Pero nung siya ay umaten sa Light of the World, nagliliwanag yung kanyang buhay. Tinanggap ang Panginoon. Uno, manos ka ng pinggan, mabugas ka ng plato. No? Opo ma. No? Opo ma. Sali na ng bagok. Opo ma. Sali ng bedset. Opo ma. Bakit? No? May liwanag na nakikita mula sa kanya. Amen? Dapat matanglawan natin ang ating sambayanan. Amen ba yun? Nandyan ba kayo? So yung bahay na yan, hindi lang yung bahay mo. Pwede rin naman yung opisina, yung trabaho mo, sa school, sa church. Diba? Kailangan nakikita yan sa loob ng tahanan
tahanan. Pwede yung tahanan mo, yung school mo, na pinupuntahan mo. Dapat nagliliwanag ka doon sa school na yun. Di ba? Hindi yung nangunguna ka sa pagtubuli. Dapat nangunguna tayo sa kabutihan. No? Uy, huwag naman ganyan yan. Kahit ganyan yung itsura na yan, nasasaktan din yan, itagdami. No, ayoko. Di ba? Nagiging blessing tayo sa iba. Di ba? Paliwanagin natin yung ating ilaw sa loob ng ating tahanan. Hindi lamang sa ating tahanan, maging sa ating school, maging sa ating trabaho, maging dito sa church. Kailangan nagliliwanag tayo. Nagpapakita tayo ng magandang halimbawa. Amen. Kaya nga yung church natin, kailangan makita yun na nagliliwanag. Sunod, ang sabi ng Romans 10:15, ang sabi, kay gandang pagmasdan ang pagdating na nagdadala ng magandang balita. Church, ikaw na ilaw ng sanlibutan, ang sabi dyan, kay gandang pagmasdan ang pagdating na nagdadala ng mabuting balita. Yung dinadala mo, yung mabuting balita sa loob ng tahanan mo, sa loob ng church, sa loob ng school, sa loob ng trabaho mo, dinadala mo yung mabuting balita. Sabi ko nga po kahit hindi nyo pa po nabasa ang Bible, kung totoo naman talagang tinanggap po natin ang Panginoon sa ating puso at nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay, yung testimony mo lamang ang i-share mo sa kanila kung paano ka binago ng Panginoon, maniniwala sila sa iyo. Ano ba yun? Yung testimony mo lamang. Kahit wala ka pang naintindihan sa Bible, pero merong ginagawa ang Diyos, may pagbabagong ginagawa ang Diyos, yun lamang ang i-share mo, makikita nila yung liwanag na nasa iyo. Nagniningas yung liwanag na yun. Kaya sabi ng Bible, kay gandang pagmasdan ang pagdating ng magandang balita. Dinadala po natin ang magandang balita sa loob ng ating tahanan. Sa bibig ba natin, lumalabas na ba ang salitang, sige, pag-pray natin? Lumalabas sa bibig ba natin, si Lord ang bahala? Lumalabas na ba? No? Lumalabas na ba sa atin yung mga salitang magaganda? Nagdadala na tayo ng mabuting balita sa mga taong nagdidiliman ang kanilang buhay, ang kanilang kaisipan. Yung bang matapik mo lang yung kaibigan mo, mayakap mo lang, kaya nandiyan ang Panginoon. Diba? Umiiyak yung kaibigan mo dahil nasaktan siya, nasaktan siya, nabasag ang kanyang puso, nagumuy-nguy, pinastan na ako. Nabasagin! Hindi ko kaya, mapapasal ako kung wala siya sa buhay ko. Dahil siya lang ako, kompleto lang buhay ko. Ha? Para baga pinagsinuman ng langit at ng lupa. No? Pero dahil ikaw na nagdadala ng magandang balita at nagliliwanag ang Panginoon sa iyong buhay, ano sasabihin mo sa kaibigan mo? Hindi siya para sa iyo. Merong inilaan ng Panginoon para sa iyo. Nandyan ba kayo? Nandyan ba kayo? Naintindihan niyo ba sinasabi ko? O harap kayo rito, makinig muna. Masyado tayong nadadala sa aking kwento kapag ito'y pinag-uusapan natin Ito na lang kaya lagi, pag-usapan natin. No. Nawawala yung boyfriend ko. Siya lang naman ang kumompleto ng buhay ko. Kung wala siya, mamamatay ako. Bakit
ba? No. Eh, kailan mo lang naman nakilala yung boyfriend niyo? Di ba? Pero bilang mga kaibigan na naliwanagan na merong Panginoon sa buhay, ang sasabihin mo lang, tatapikin mo, hindi. Ang kukumpleto ng buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon. Di ba? Dapat tinatapik mo. Ganyan ang isang tunay na kaibigan. Palakpakan nga natin ang Panginoon! Matatapos na ako. Matatapos na ako. Kaya nga bilang mga naliwanagan, kailangan ipakita natin ang liwanag hindi lamang sa loob ng ating tahanan, maging sa school, maging sa ating trabaho, kung saan man tayo naroon, kailangan ipakita yung liwanag na yan bilang mga naliwanagan na sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, nalayunin ng ilaw. Pangatlo, makikita ang totoong buhay na nasa liwanag. Ibig sabihin, ipakita natin sa mundong ito yung tunay na nasa liwanag. Naliwanagan ba na? Naliwanagan na ba tayo? Sino na naliwanagan na? Sino? Pakitaas ng kamay. Hindi pa. Kailangan pala nakikita yung liwanag na yun sa ating buhay. Nagre-reflect na ang Panginoon sa ating buhay. Kailangan pala nagre-reflect na yan. Yung ba tinatawag natin Christian living? Pag sinabing Christian living, the way you act, the way you move, the way you speak. Nakikita yan ang kalwalatian ng Panginoon sa iyong buhay na ikaw nga ay tunay na binago ng Panginoon. O baka naman ikaw yung nangungunang magbuli. No? Hindi. Verse 16, basahin nyo nga. Gusto ko kayo magbasa ulit. 1, 2, 3. Gayunhin naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at pagpupuri ng inyong Ama na nasa Para sa ako, logis. Naintindihan yung sinasabi ninyo? Naintindihan mo natin? Ano? Sabi lang, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. kaya nga bilang mga naliwanagan, kailangan nakikita yan sa atin eh. Tama ba yun? Dapat nakikita. Hindi lang yung nakikita yan sa loob ng church. Sa loob ng church, ang bait-bait natin. Para hindi tayo makabasag pinggan. At kapag umiti tayo, hindi pinapakita yung no? Diba? Kapag pumalakpak tayo sosyal, pag nasa loob ng church, talagang banal na banal pag umiti. Panaalala ko ng kwento, yung social at saka hindi social. No? Yung social, kapag inaamoy ang kilikili, alam niyo yung social, paano inaamoy ang kilikili kapag mabaho? Yung social, ganyan eh. Inaamoy niya yung kanyang kilikili. Ganyan yung social eh. No? Yung hindi social, paano? No. Eh yung sinto-sinto, paano? Isang ganun eh. Eh yung social na magpulbo, yung social. No. Yung social ganun eh, no? Eh yung sinto-sinto, paano magpulbo? Bubuwa. No. Ano gusto mong pakita, kapatid? Dapat yung ilaw na yan ay hindi lang nakikita yan sa church. No? Dapat yan nakikita sa labas. Masabi nito, ulitin natin, kayo din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng tao
mag-isip, kailangan nakikita ang Panginoon sa atin. Ang tawag natin yan, Christian living. Ipinamumuhay na ba natin ang salita ng Panginoon? Ipinamumuhay na ba natin yung naririnig natin na salita ng Diyos sa buhay natin? Kaya sabi ko nga, baka sa loob ng church, mabait ka lang. Paglabas mo, ikaw yung unang-unang numero ng bubuli. Tayo sabi din. Tayo sabi. Kasi baka nagkiwanak ako niya, tayo sabi din. Dapat tayo. Ulitin ko. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilawan sa harap ng dapat ako. No? Kailangan niya, nakikita yan. Baka naman pag-uwi natin, pa-attend ka pa naman ng church, hindi ka naman nagpapago. Pa-attend ka pa naman ng church, yung pa rin palang ginagawa mo. Anong silbi niyan? Wala naman palang pagpapago, wala naman palang magkakaiba. Yung church doon at saka church dito, wala naman pala. Akala ko mag-born-again niya, nagbabago. Hindi ka naman nagbabago. Kailangan nakikita. Yung liwanag. Paliwanagin natin yung asin, yung liwanag na natin Kristo. Meron akong pinalo-up dito. Hindi ko na nababagitin yung pangalan. Pinalo-up ko. Pinuntahan ko. Tinitigan ko. No. Pinuntahan ko sa bahay. Pagpunta ko sa bahay, gusto ko po sana makausap si ganito. Pina-attend ko pa siya sa church. Ay, hindi ko na siya pa-attendan yan sa inyo. Sabi niya gano'n. Bakit po? Hindi naman po kahit tanong. Hindi ko na siya pa-attendan kasi wala naman nagbabago sa kanya. Parehas lang naman pala. Di ba sakit na? Kailangan pala may nakikita sa atin. Yung Christian living natin, kailangan nakikita yan. Amin ba? Tuloy natin. Sabi niya dyan, gayon din naman, dapat yung paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng tao. Upang, alin? Upang? Para makita nila. Di ba, katulad na sabi ko kanina, alam mo, si Uno, buhat na umatin yan. Hindi na siya naging Uno, number 2 na siya. No? Bakit? Kasi may nakita pagbabago. No? May nakita pagbabago. No? Yan lang, yan siguro. Yan. Binabanggit ko lang yung mga, dahil siya yung aking apple of my eye. Kaya ko siya nababanggit. Okay? No? Sabi niya, para makita nila ang iyong mabubuting gawa. Alam mo, buhat nung umatin yan sa church, ang daming pagbabago nangyari sa kanya. Curious siya ngayon. Gusto kong masubukan. Hallelujah! Di ba? Mayayaya na natin si ate, mayayaya natin si kuya, si nanay, si tatay. Oo nga, ang laking pagbabago. No? Makita nila yung gawa. Kakailangan yung Christian living natin, no? Pinamumuhay natin. Paulit-ulit yung mga maririnig sa akin ito. Itong mga kwento ng buhay ko, ako yung batang pasaway. Batang pasaway. Di ba? Ako yun. Kung meron ng pasaway, ako yun. Huh? Kasi matigas ang ulo ko. Pero alam nyo, sabi ko nga, nung ang Panginoon ay naghari sa aking buhay at in-apply ko yung kanyang mga salita, yung kanyang mga aral, yung kanyang mga utos, yung Christian living, binago ko. Hallelujah. Yung tatay ko, yung nanay ko, kapatid ko, lahat sila umakatid na sa church. Kasama na sila. Kaya every Sunday na, napakasarap pagmasdan. Lahat kayong pamilya, sama-samang sumasamba sa Diyos. Sama-samang nagpupuri. No? Umakatid. Bakit? Kasi nakita nila yung Christian living na meron sa atin. Baka naman hanggang ngayon, tahimik ka pa rin.
Hindi mo pinapakita yung ilaw mo sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa kapwa-tao mo. Kapag ganito yung nangyari, pasinin natin yung station na ito. Nababasa niyo ba? Hindi. Sayang, hindi niyo nabasa. Pero alam niyo ba kung ano nakasulat mo sa taas? Nababasa niyo? Hindi. Malago? Ang nakalagay dyan, sabi niya ganito. Sabi niya, pare, ang alam ko, lalapit ako, di ko na mabasa yun. Ang sabi niya, sige nga, ano? Alam mo palang papuntang langit. Hindi mo man lang nasabi sa akin, kahit tagal na nating magkasama. Nakuha niyo? Alam mo palang may langit, kahit tagal na nating magkasama. No? Ba't hindi mo sinabi? Light of the world. Ilaw na sa libutan. Ikaw yun. Ako yun. Tayo yun. Huwag natin hayaan ang ating pamilya, ang ating kaibigan, ang mga taong nasa paligid natin, mapunta sa dagat-dagat ng impyerno. Amen. Sabihin natin may langit. Sabihin natin may impyerno. Ikaw. Oo, ikaw. Ikaw na tagabitbit ng ilaw ng Panginoon. Ikaw ng ilaw ng sanlibutan ito. Meron tayong haharaping responsibilidad na baguhin ang mundo nito. Nabitbitin yung ilaw mula sa nadidiliman nating mundo. Nadidiliman kaisipan ng kapitbahay mo, kapamilya mo, kapuso, kapatid. Bitbitin natin yung ilaw para maliwanagan sila. Bilang pagtatapos. Gawa 13:47. Sinasabi niya ganito. Ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hentil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ang sabi niya, uulitin ko. Ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hentil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin ng hentil, sila yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sila yung mga taong hindi pa nagsurrender ng buhay sa Diyos. Sila yung mga taong mapapahama papuntang impyerno. Sila yung mga hentil na hindi tumanggap sa ating Panginoon. Sila yun! Ang sabi ng Panginoon, inilagay kita maging liwanag sa mga hentil. Kapatid ko in faith, huwag mong pabayaan yung kapatid mo, tatay mo, nanay mo, yung mahal mo sa buhay na mapunta sa iyo. Kapatid, totoo ang impyerno. Totoo ang langit. Ang langit hindi siya kwentong barbero. Ang impyerno hindi siya kwentong kutsero. Ito yung totoo. Masaya ka ba? Masaya ba tayo? Na tayo pupunta ng langit, yan yung ating mahal sa buhay, pupunta ng impyerno. Sasabihin ni ate, katagal na natin magkasama sa loob ng bahay. Hindi mo man lang sinabi sa akin na totoo pala ng impyerno. Kaya, ulitin ko, inilagay ka ng Diyos sa gitna ng mga hentil upang maging ilaw nila. Pag sinabing ilaw, gabay, magbigay ka ng linaw ng mga bagay-bagay na nangyari ang madilim sa loob ng tahanan. Maaaring hindi ka maniwala, pero sinasabi ko sa iyo,
totoo siya. Hindi siya kwentong barbero. Totoo siya. Kaya sabi ng Panginoon, ulitin ko, kayo, ikaw, ang ilaw ng sanlibutan. Makialam po tayo sa sanlibutan. Paliwanagin po natin yung mga natidilig na mundo, natidilig na kasipan. Tayo tumayo.